aking Diyos, sa iyo ako lumalapit. Iligtas mo ako sa mga taong sa aki tumutugis. Kundi sila parang leon na lalapa sa akin. Kung walang magliligtas, ako nga ay papatayin. O Yahweh aking Diyos, kung ako may nagkasala, at kung aking mga kamay ay puminsala sa iba, kung ako ay naging taksil sa tapat kong kaibigan, kung ako po'y naminsala o nang aapi ng kaaway, payag akong hulihin, patayin kung kailangan. Iwan akong walang buhay at sa lupay maghandusay. O Yahweh, bumangon ka. Puksain mo ang kaaway. Ako'y iyong ipagtanggol sa malupit nilang kamay. Gumising ka't sagipin mo ako. Ngayon ay tulungan dahil ang hangad mong maghari ang katarungan. Tipunin mo sa iyong piling ang lahat ng mga bansa at mula sa trono sa kaitaasan, ikaw, Yahweh, ang mamamahala. Sa lahat ng mga bayan, ikaw ang hukom na dakila. Humatol ka sa panig ko sapagkat ako'y taong tapat. Ikaw ay isang Diyos na matuwid. Batid mo ang aming damdamin at pag-iisip. Sugpuin mo ang gawain ng masasama at ang mabubuti bigyan mo ng gantimpala. Ang Diyos ang aking sanggalang. Inililigtas niya ang may pusong makatarungan. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Kung hindi sila magbabago sa masasama nilang gawa, ang tabak ng Diyos ay kanyang ihahasa. Pati ang kanyang pana ay kanyang ihahanda. Mga pamatay na sandata ay kanyang itatakda. Kaniya ring iuumang ang mga palasong nagbabaga. Pagmasdan mo ang masama sa baluktot niyang isip, ipinaglilihi niya ang kalokohan at pinanganganak niya ang kasamaan. Humuhukay ng patibom para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang nahuhulog dito. Siya rin ang may gawa sa parusang tinatanggap. Sa sariling karahasan, sila'y ngayoy naghihirap. Pasasalamatan ko si Yahweh sa kanyang katarungan. Aawitan ko ng papuri ang kataas-taasan niyang ngalan. Purihin ka, O Diyos, sa iyong banal na salita sa mga oras na to. Napagpala na po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa iyong mga banal na salita, Ama. Hayaan mo na maihayag ito, Panginoon, ng buong katapatan, buong karunungan, buong katwiran, buong katarungan, Panginoon, at buong kapangyarihan na nagmumula sa iyong mga banal na salita, Ama. Patuloy niyo pong patnubayan, gabayan ang iyong lingkod sa mga oras na to na maipahayag ito, Panginoon, at mai-apply ng bawat isa ang iyong mga salita, Panginoon, sa pang-araw-araw namin, Ama. Tunay nga, O Diyos, na sa oras na to, Panginoon, makakasama namin ang presensya mo. Sa oras na to, Panginoon, makakatagpo ka namin. Sa oras na to, Panginoon, mangungusap ka sa amin. Kaya naman, Ama, pagpalain niyo po ang iyong lingkod mula sa buhay ni Pastor Nilo, Panginoon. Ikaw po ang siyang makita, magliwanag, maparangalan, Panginoon, sa oras na to. At sa bawat isa sa amin, buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, at maitanim sa pinakamatabang parte ng aming mga puso ang iyong mga salita, Panginoon, na maihahayag ngayong oras na to. Purihin at dakilain ka, Ama, at tanggapin niyo po ang lahat ng papurit at pasasalamat sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po. Po tayo. At ito po'y isang awit ng pananaghoy, o yung awit ng panalangin. And po, this is a prayer na inawit po ni Haring David. Kaya dahil po sa isang sitwasyon na maaring tayo rin ay naroroon o napapalagay sa ganong sitwasyon.
At ang tinutukoy ko po is yung lalo tayo when we are in leadership, kagaya ni Haring David, siya po ay biktima ng slander o paninirang puri. O kaya nga si isa sa pinaka tinatawag na prince of preaching, mga preachers, si Charles Spurgeon, ay misang nagsabi na ang chapter 7 na ito ng awit ay tinawag niyang the song of a slandered servant. Po, the song of a slandered servant. And hindi po tayo excuse sa mga ganito. Minsan kahit tahimik tayong namumuhay, malalaman na lang natin may naninira. To slander po is sa Tagalog ay paninirang puri. It is an accusation, false accusation sa mga tao. And it is a criminal offense sa ating bansa, sa ating batas. Po? But then, tayo mga Kristiyano, na wala pa akong nabalitaan na mananampalataya, although hindi natin binabawal na nagkaso sa isang tao dahil siya'y sinisira ang puri. Po? Well, hindi po binabawal yon. Kung dahil may batas tayo para proteksyonan tayo bilang isang citizen, pwede tayo na mag-avail ng benefit ng batas na yon, no po. But then, however, kaya ako po nasabi ng wala pang nababalita siguro is because ang mga Kristiyano ay napaka-gracious. Ang mga Kristiyano ay maraming alam na salita ng Diyos na kailangan nilang gawin when there comes an attack. Kasi po, atake yan sa ating personality at atake yan sa ating character. Ano po? Kaya sa umaga pong ito, yan. And tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pag-aaral. Pasensya na po sa kailangang mag-aral talaga ng technology. Yan, napapagalata ang mas bata kay Pastora Ami. So, yun nga po, ang slander ay something na sa ating batas po sa Pilipinas, ito ay criminal offense. No? And sabi ko, hindi tayo excuse. Tayo po ay nakakaranas nito. At kung minsan ang masakit ay mga kapwa natin mananampalataya ang nakagagawa nito sa atin. At mas masakit kung minsan in a form of prayer request. Oy, pag-pray natin si ganito. Dahil yung silang mag-asawa ay nag-away, mga ganun, ano po? Yan. So, patemporin po ang Panginoon. Sa awit Kapitulo 7 ay matututunan natin kay David kung ano ang mga dapat na nating maging actuations o dapat nating gawin kapag tayo ay under attack ng paninirang puri. Hindi ko na po tatanungin kung sino yung mga naging biktima ng ganito. Baka recently lang kayo po ay nakaranas ng ganito. Ano po? So, una, sabi doon sa awit Kapitulo 7 ni Haring David, mula po doon sa talatang 1, ano po, hanggang sa mga sumusunod na talata ay sa talatang 2, makikita po natin. Ang sabi po ni Haring David, ano po, ay, O Lord my God, in you I have taken refuge. Save me from all those who pursue me and rescue me. So, parang may mga pagkakataon dito, sabi ni Haring David, parang leon sa verse 2. Or he will turn my soul like a lion, dragging me away while there is no one to rescue me. He is a king, ha? Hari po ito si David nang gawin niya ang awitin na ito. At ang paningin niya, pananaw niya, doon sa mga tao na kumakalaban sa kanya, umaatake sa kanya, ay talagang parang mga leon. Ano po? And anong naging response ni David? Well, sa una pa lang pong talata, makikita natin that sabi niya po ay I have
taken refuge. Kapag may umaatake sa atin ng mga paninira, pagka may mga nagsasalita sa atin ng laban sa atin, it is the best, or the best thing to do is for us to take refuge and seek the protection of God. Bakit po? Kasi kita niyo po, reading sa mga sinasabi ni David sa talatang 1 at 2, makikita natin dito, hindi mababaw na bagay ang paninirang puri. You try to imagine na ito ay hari na ito, pero hindi siya exempted doon. How much more tayo na mga hindi naman hari, ordinaryong tao, ika nga. But then, makikita po natin that even the slightest thing na hindi na sinasabi laban sa atin na hindi naman totoo, masakit talaga yon. Masakit po talaga yon. But praise God, ang deklarasyon po ni David sa unang time pa lang na siya ay tinitira at ang layunin ng mga naninira sa kanya is to tear him. Wasakin talaga siya, gutay-gutayin siya. Kaya ang kanyang deklarasyon, I will take refuge. I will seek protection from God. Wala pong makapagbibigay ng protection sa atin. Kita nyo nga, yung dati nating Pangulo, wala na pagbigay ng protection. Gaano man siya ka-strong nung panahon niya. At yung kanyang anak, ang ating Vice President, impeach. Bakit po? Dahil po sa mga paratang sa kanya. Mahirap, masakit, nakapanlulo mo, but praise God, like David, when we are being attacked by slander, we must depend on our God and seek His refuge. Siya yung ating hiding place. Sabi po sa mga awit 16 o sa mga awit 32, ikaw ang aking lugar na kublihan. I like this song. You are my hiding place. At ang sabi ni Haring David din, inililigtas mo ko sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas pag-iingat mo't pagliligtas. Kaya sa isang awit naman ay sinabi ni David, ingatan mo sana ako. O Diyos, sa iyo ako nanganganlong at nagtitiwalang lubos. Naranasan niyo po ito. Lahat ay laban sa atin. You and me against the world. Maganda pa yung kanta na yun dahil may kasama. Pero, hindi ko alam yung kwento ng kanta na yun. Pero, yung tayo lang, ako lang, against the whole world, dumarating yun. Na para bang lahat ng iinit, kahit magandang sinasabi, pakiramdam natin, sinisiraan tayo. Pero mga kapatid, we cannot find the refuge anywhere else. We cannot find protection anywhere else. Sapagkat ang mga salita ay, matitindi po yan, di ba? Yung hampas ng yanto, yung hampas ng tsinelas, pamalo at ano paman, pananampal, kumisan, we can take it, pero pag salita na, grabe, it penetrates, the words penetrate the seat of our emotion, our heart. At dahil po dito, we cry out for protection. Lord, protektahan niyo po ako. Hindi naman totoo yun. Lord, ikaw ang aking tatakbuhan, ikaw ang aking kaldungan. Kaya salamat po sa Panginoon. Na kagaya ni David, na i-declare natin, God, you are my hiding place. Okay? Yan. Nagbabago po ba yung screen ko? Amen po. Ayan. Ikalawa, sa talatang 3 hanggang 5, makikita po natin ang ginawa ni Haring David, ang response niya. Ano po? Sabi sa talatang 3 hanggang 5,
O Lord my God, if I have done this, if there is injustice in my hands, if I have done evil to my friend or have plundered my enemy for no reason, let the pursue my soul and overtake it, and let him trample my life to the ground and lay my glory in the dust. Ano po? Sabi po ni Haring David, kung ako man ay nagkasala, no? Inaamin niya po ang mga bagay na yun. Napakahalaga po that when we are under attack, kailangan pong nandun yung pagsusuko. Nandun po yung surrender. At ano yung surrender? Well, lahat tayo may karapatan na gumanti. Tama po ba? Lahat tayo may karapatan na mag-kontra o gawin yung counter-attack. Pero bilang mananampalataya, kagaya po ni Haring David, imagine, hari po siya, pwedeng-pwede niyang balikan yung mga tao na naninirang puri sa kanya. Pero si David po, sabi niya, he practice yung surrender. Ano yung sinurrender niya? Yung kanyang karapatan na gumanti. Why? Kasi he fully know na kung ano yung nangyari sa mga ninuno niya, lalo sa panahon ni Moses, sabi po ng Panginoon sa mga taga-Israel, ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. Sometimes siguro nakakapatol tayo, pero naging panatag ba tayo after nun? Nakakabawi tayo, nakaka-counter, pero walang peace, di po ba? So, the best thing to do, ano po? The best thing to do is surrender our right na gumanti. Patayin na nga tayo sa ating sarili, di ba? Sa 2:20, hindi na tayong namumuhay para sa ating sarili at napakong kasama sa krus. So, banatan man tayo ng banata, yes, naturally, masasaktan tayo. But when we learn that God will fight for us, huwag nyo nang habulin yung mga tao. Alam niyo po, sabi ko nga nun, kung papaliwanagan natin lahat ng tao, hindi tayo aabot, mapapagod tayo, hindi tayo mapapanatag. Bakit po? Ang bilis ng salita, lalo ngayon, mai-post lang, sabihin lang, ma-invest. Mahahabol ba natin yun? Hindi po. But when we surrender and tell God, Lord, I have the right na bumawi, I have the right na gumanti, pero I'm giving up this right because you shall fight for me. Kapatid, hayaan mo na yun. Si sister man yan o si brother o yung kapitbahay mo, hayaan nyo na po siya. Ano po? Dahil si Yahweh ang magtatanggol sa atin. Kaya nga sabi ni Pedro, Apostol Pedro, sabi niya, huwag ninyong gantihan ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, wow, ito matindi. Parang sinabi ng Panginoon yung ibigin niyo ang inyong kaaway. Sabi ni Apostol Pedro, sa halip, pagpalain ninyo sila. Wow. Ibe-bless pa. Nangutang na nga sa akin, Panginoon. Tapos, nung sinisingil ko, ako pang siniraan. Tapos ngayon, ibe-bless ko pa. May reason, Pedro. Sabi ni Pedro, pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Yun. We were chosen for blessings. Di po ba? Kaya, purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, lately lang, talaga namang may need si pastor, pero lagi namang ang Panginoon ay hindi, kaya po nakapagpatawad tayo, kaya tayo nakapag okay lang, is because, alam niyo po, yung pangangailangan, yung blessing na binabanggit ni Pedro, dumarating naman talaga eto lang po, mag-iisang buwan, yung isa magdadalang buwan. Aba, grabe, daang libo ang
ang ginastos sa pagkapapakasal isa sa pinakamagandang lugar dito sa akin, San Pablo. Until now po, isang buwan na, hindi pa ako binabayaran. Lagi nalilimutan. Yung isa naman po, nasa Madrid na. Pati mga anak, lagi rin, hindi pa rin makakabayad. But praise God. Pagka yun ay siningil ko, masama ang loob ng mga yon. But the point here is, bakit po may kaluwagan na sinasabi na, bahala na sila, nasa kanila na yon, dahil hindi naman nagkukulang. Sabi ni Pedro, sa halip, pagpalain niyo sila, i-bless niyo sila, purihin niyo yung kasal nila. Nagpo-post ako ng, wow, what a wedding ceremony. Baka sakaling maalala, pero wala pa rin. Upang, tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Amen? Kaya, okay lang po na tayo ay binabanatan, na tayo ay tinitira. Ayan yung mga salita na patungkol dyan. Slander nga eh. Pero purihin ng Diyos. Huwag daw natin gantihan ng masama ang masama. Okay? Ganyan din po, sa awit 7, sa 1-7, makikita natin yung response ni David. Sabi po sa talatang 6-7, sabi po, "Arise, Lord, in your anger. Raise yourself against the rage of my enemies and steer yourself for me. You have ordered judgment." Okay? Let the assembly of the people encompass you and return on high over it. Yan. Dito po sa awit pa lang to, nakikita rin natin sa ibang David. Dito pa lang po umiiyak siya. And those cries are prayers. Manalangin tayo. Tinitira tayo, huwag tayong magsumbong doon sa mga tao na minsan, baka mga kamag-anak, mga kaibigan ni Job, ay lalo tayong manghihina. The best thing to do when we are under attack with slander, when we are under attack at hirang puri sa atin is to pray. David prayed. Sabi niya, magbalik ka, O Yahweh. Doon sa awit sa 4, "At buhay ko'y iligtas. Hanguin mo ko ng pag-ibig mong yan, pag-ibig mong wagas." Sabi ni Haring David sa awit sa 4. So, mga kapatid, tayo naniniwala na ang alangin ay nagbabago ng sitwasyon. Hindi man ang tao sa atin ay umaatake, kundi maaaring baguhin naman ng Panginoon ang puso natin. Kaya po, do not discount the power of prayer are under attack. Remember, yan ay mga darts or flaming arrows. I-accuse ka, hindi po yan hindi po yan yung tao na kumakalaban sa atin, hindi yung mga tao. Dahil sabi sa Korinto, the weapons of our warfare is not carnal. At dahil nga spiritual ang labanan, dapat spiritual din ang laban natin. And the best thing, if you're going to read yung Ephesians 6:10, yung armor of God, binanggit yung 6 na piraso, pero sa kahulilihan, ano pa sabi ni Paul? Above all things, laging manalangin. Diba? As if, para baliwala hindi naman baliwala, as if lang po if without prayer, parang hindi magiging effective yung sword, yung helmet, yung sapatos, yung breastplate, yung belt, kasi po, napakahalaga ng prayer. Pansinin niyo yun. Hindi bahagi ng wala kayong makikitang kahit uniform ng anumang sundalo sa buong mundo, walang uniform na may bahagi ay prayer. Pero you look at Ephesians 6 verse 10, you will see, sa kahuli-huli yan, sabi ni Pablo, pray. Kaya po kasama yan sa warrior o sa armor ng mga warriors.
po, yung prayer. So, napakahalaga po that we pray. Sabi sa Mateo 5:44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, sabi ng Panginoong Yesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ouch! Ibigin ninyo. Matitigas ang ulo. Maukulit. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. At ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. What a way to thwart the arrows, the darts, the flaming arrows of the enemy. What a way to thwart yung mga paninirang puri sa atin. Sa Diyos tayo magsumbong. Dahil sabi ni David, siya ang nakakaalam ng puso ng bawat isa. Amen? Yan. So, verses 8 to 10. Anong meron si David? Ano po ang naging tugon ni David sa mga pag-alimura, sa mga pag-slander, paninirang puri sa kanya? Sabi sa verses 8 to 10. 8 to 10 na tayo ng Psalm 7. Sabi po rito, the Lord judges the people. Vindicate me. Yan. Lakas ang loob ni David. Vindicate me. When we say vindicate me, pakita mong wala akong sala, Panginoon. Kung hindi malinis si David, kung hindi malinis ang puso niya, hindi niya po pwede pag-pray yun. Ano po? So, vindicate me, Lord, according to my righteousness and my integrity that is in me. Please, let the evil of the wicked come to an end, but establish the righteous. For the righteous God puts hearts and minds to the test. And verse 10, my shield is with God who saves the upright in heart. Nagtitiwala. Ano pong pagtitiwala ni David? May pagtitiwala si David na ibibigay ng Diyos ang matuwid na hatol. Vindicate me means patutunayan. Kumbaga, 23, thou prepare a table before my enemies. Imagine yun. Ang daming kaaway, pero ipinaghahanda ka ng Panginoon. That's vindication. That's the way, that's God's way of saying, my son is not guilty. Okay? Kaya po, sabi ng mga awit 9:8, pinamamahalaan niya ang daigdig ayon sa katwiran. Hinahatulan niya ang mga bansa ayon sa kanyang mga gawa. Ano po? Hinahatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan. Kaya po, nagtitiwala. May pagtitiwala si David. That again, once again, ulitin ko po yung word na vindication. Inaakit siya that the Lord will let the people, particularly the accusers ng kanyang mga anak, ay hindi ganon. Na sila ay mali sa kanilang mga slander, sa kanilang mga accusations. Okay? So, magtiwala po tayo. Masakit yun eh. Naku, lalo pa tayo mga Pilipino, very emotional tayo dyan. Yung mawika lang tayo, lalo naman hindi totoo. Ayaw na ayaw po natin. At kagaya po ni David, let us trust God na ipapakita niya yung matuwid na paghatol. Amen? Kaya, punta naman tayo sa talatang 11 hanggang 16. Sabi po, babasahin ko ulit sa English. Ayan. God is a righteous judge and a God who shows indignation every day. If one does not repent, he will sharpen his sword, and he has bent his bow and taken aim. He has also prepared deadly weapons for himself. He makes his
arrows, fiery shafts. God always provide the way for those who seek His justice to be in His presence. For the Lord is righteous. He loves righteousness. The upright will see His face. Yet for those who reject His mercy, they will one day face His justice. Kanina yung pagtitiwala. This time, yung faith. Iba po yung pagtitiwala sa pananampalataya. Ano po? Nakinig natin ulit sa mga tinuran ni Haring David. One day, yan, darating yung araw na ano po, that the upright will see His face. For the Lord is righteous. Ano pong meron si Haring David? Siya'y naniniwala na siya'y ililigtas ng ating Panginoon. Po, kaya rin ang sinabi ni Isaias. Sabi sa Isaiah 46:4, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko, wow, tungkulin pala ng Panginoon, na kayo'y iligtas at tulungan. Amen? Napakaganda po ng mga talatang to. Even in your gray hairs, even in your old days, sabi ng God, I will help you. I will rescue. I will protect you. Why? Because I have created you, and because I have created you, sabi ng God, it is my responsibility. It is my duty na kayo'y iligtas at tulungan. Pagka ang Diyos na tumulong sa atin, pagka ang Diyos na nagligtas sa atin, then definitely, victory is ours. Kaya po, purihin ang Panginoon. Ano po? Hindi dapat tayo natatakot. Sabi sa Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. Do not lose heart. Yan. For I will protect you. Oo, tanang. Ayan, sabi ng Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y sumasa iyo. Sabi ng Panginoon. So, iingatan po tayo. And we just have faith. Kinakailangan mag-operate yung faith natin, not just trusting, but yung faith natin na atin ang tagumpay sa mga bagay nito. So, we need to love, we need to trust, we need to have faith. Po. And then, we need na kailangan po natin na dumepende sa ating Panginoon lamang. Yan. So, verse 17, yan, ang huling talata. So, 17. Sabi po ni Haring David, tingnan nyo ha, hindi pa tapos yung labanan, pero si David, sabi po rito sa talatang 7, po, talatang 17, po, sabi po, 17, I will give thanks. Magpapasalamat ako to the Lord according to His righteousness. Dahil sa kanyang katuwiran. And aawit ako ng papuri to the name of the Lord Most High. Wow, praise God. So magpupuri at magpapasalamat. Mga kapatid, knowing na we have given all our rights, knowing na tayo ay nagtitiwala, may pananampalataya sa ating Panginoon, we are assured of victory. Amen? We are assured of victory. At dahil po doon, dapat na tayong magpasalamat. Because we are assured of God's vindication and victory. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, 12, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Blessed are those who are persecuted. Blessed are those who are persecuted
dahil sa pagsunod sa Diyos. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Wow! Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Kaya ano po sabi ng Panginoon, kagaya ni David, hindi pa tapos ang laban, sabi ni Haring David, magsaya kayo, sabi naman ng Panginoon, at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusog din ang mga propetang nauna sa inyo. Wow! Yun na lang mapahanay ka sa mga inusig na mga propeta. Tapos, sabi pa ng Panginoon, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Amen? Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. At sabi ko nga po kanina, hindi tayo ligtas sa mga naninirang puri, sa mga nag-slander sa atin. But praise God, we have the life of David na kung saan pwede nating gawing isang to emulate, gayahin natin ang mga ginawa po ni Haring David. Para next time na meron po mga tao na sa atin ay nanguusig, naninirang puri, nangaaway, nagchichismis, alam na natin ang gagawin. We just pray, and we just worship and praise God no matter what. Kaya purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito at samahan niyo po ako sa panalangin. Salamat, Ama, sa iyong mga salita. Salamat po na ikaw ang nagbigay sa amin. Salamat din po na hindi mo pinapabayaan na kami ay mapahamak sa pamagitan lang ng pagganti sa mga naninira sa amin. Hindi yun ang kalooban mo, Panginoon. Ang kalooban mo po, magpakita kami ng mabuti, hindi lamang sa mababait sa amin, kundi maging sa mga mataray, sa mga naninira sa aming Panginoon. Salamat po. Samahan niyo po aming patuloy sa platform na ito at ikaw ang maluluwalhati. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.